So dapat hindi siya masyadong mahigpit at hindi rin siyang masyadong maluwag. Pakaliwa ang paluwag nito ah. Sa paghigpit, kailangan natin itong pigilan, yung pinakatapet. Yun. Pwede na natin itong buuhin mga boss. Yan mga boss, good evening sa inyo. Binobuo na nga natin yung makina ng ating Honda Click. So, tuturuan ko muna kayo kung paano nga ba yung basic na pag-tune up sa makina ng Honda Click. Una, dapat nakabukas na yung inyong cylinder head. Dapat may access na tayo dito sa mga rocker arm, sa intake at sa exhaust. Pag naka-open na yung head natin, kailangan natin ng filler gauge. Meron tayo ditong 0.10 para sa ating intake at 0.20 naman para sa ating exhaust. So kung nagtatanong kayo kung saan ko nakita yung sukat ng ating exhaust at intake, dito mo siya makikita sa may upuan. Sa ilalim ng upuan, andito siya. Ito yung size. Ayan. 0.10 sa intake, 0.24 mm sa exhaust. Pero ang gagawin lang natin, 0.10 sa intake at 0.20 sa exhaust. Ito nga yung mga kailangan natin, filler gauge. Kailangan natin ito para sa ating tappet. Tapos kailangan natin ng 9. Yan, na close. Bago tayo mag-umpisa mag-tune up, dapat naka TDC ang ating makina or top dead center. Kapag Honda Click, makikita nyo yung kunya ng inyong crankshaft. Dapat nakatapat siya dito sa arrow. May arrow dito. Yan. Dapat yan. Tapos eto mga boss, yung ating timing sprocket, meron niyang tamang timing. Meron niyang guhit dito tsaka dito. Ipapantay nyo lang siya. Pag ganun lang. Tapos dapat gumagalaw yung ating mga rocker arm. So pag okay na lahat yon, pwede na tayo magsimula mag-tune up. Sa pag-tune up na ito mga boss, unahin natin yung intake. So yung sukat natin sa intake ay 0.10 sa filler gauge natin. So sa pagsukat niyan, dapat igaganito mo siya dito. Yan. Meron niyang gap. Yan mga boss, may gap. So dapat hindi siya masyadong mahigpit at hindi rin siyang masyadong maluwag para makuha natin yung tamang sukat ng ating valve clearance. So syempre mga boss, luluwagan muna natin gamit ang ating size 9. Yan, luwagan muna natin siya. Pakaliwa ang paluwag nito ah. Yan. So pag maluwag na, pwede na natin kunin yung ating gauge 0.10. Tapos kukunin na natin yung tamang sukat. Ito mga boss, papakita ko sa inyo. Yan. Dapat medyo mahigpit at hindi naman sobrang higpit, tapos hindi rin ganun kaluwag. Yan, okay na yung ganyan. Pwede na natin siyang higpitan. Bago natin pala to higpitan, i-double check ulit natin kung tama yung sukat natin. Yan, okay naman yung sukat. Pwede na natin siyang higpitan. So sa paghigpit, kailangan natin itong pigilan, yung pinakatapet. Then bago natin siya higpitan gamit yung 9.
Yan, so after natin siyang mahigpitan, i-check ulit natin kung tama yung ating nakuwang sukat. Ayan, medyo mahigpit at medyo hindi naman ganun kahigpit at hindi rin ganun kaluwag. Sakto na to. Okay, dito naman tayo sa exhaust. Same process lang tayo dito mga kaboss amo. Luwagan muna natin siya gamit itong 9. So after natin siyang maluwagan, kunin natin yung ating filler gauge, tapos 0.20. Yan, kunin natin yung tamang sukat, 0.20. Dati kasi marami kami nabibenta kasi yung mga suki namin matatanda, sila yung pinaka-customer namin. Ay saka may mga restaurant din kami binibigyan. Dati kulang kami sa 10, marami pa nagpipila. Ngayon, dalawa na lang kami. Minsan yung isa hindi pa nagpipila. Mula nung dumaming karinderya, hindi na sila bumibili na lang sila. Pagkain ng pupol ay kasi yung saka ng pagkakain ng makalay. Yan mga boss, kuha natin yung tamang sukat. Hindi masyadong mahigpit at hindi rin masyadong maluwag. Pwede natin siyang higpitan. So yan, higpitan na natin siya. Pigilan natin gamit ito. Bago natin higpitan ng sobra, double check ulit. Yun, okay naman siya. Pwede natin siya higpitan ng sobra. Yun. Double check ulit natin siya mga boss. Yan, goods. Yan, naset na natin sa tamang valve clearance yung ating mga rocker arm. Mas maluwag lagi yung exhaust kaysa dito sa intake. Yun. Pwede na natin itong buuhin mga boss.